Ngayon pa lang ako magsasalita. Laban sa gobyerno. Laban sa abusado. Dating years old lang ako noon sa Upi, Maguindanao. Ako ay sumabak na sa training ng military at lumaban sa rebelde sa edad kong 13 anyos at napalaban ako ng 14 anyos mula sa edad na yan hanggang ngayon. Sa araw na ngayon, ako ay sumusunod sa lahat ng alituntunin ng ating batas sa batas ng Pilipinas. Pero ngayon, hindi ko na makakayanan. Ngayon mga kaibigan, hayaan niyo muna ako magsalaysay para magiging credible ang aking sasabihin na walang halong plastic, walang halong ano pa man. Yan ay makabayan galing sa aking puso ang sasabihin ko ngayong araw na ito. Mula ako sa Mindanao, 1974, dinala ako sa Luzon dahil nga sa itura kong edad napalaban na ako ng 3 araw, 3 gabi. 17 lang kami laban sa 400 na rebelde. Pero ano nangyari sa KOGC? Isa lang may nahanap. Libo-libong otoridad. Anong klaseng sundalo man o pulis? Biruin mo, isa lang ang kalaban mo? Isa lang ang hinahanap mo? Kasi ako nga, 17 lang kami. Ang kalaban namin 400. Nakaya namin yon. Dito isa lang hindi nakikita dahil ibang nakikita. Mga kaibigan, mula nung ako'y nag-aral, sa totoo lang po, bibigyan ko ng background. Medyo silent lang muna tayo. Dumating ako sa Luzon, nag-aral ako, pinag-aral ako ng sundalo. After my 18 years old, naging sundalo na ako. Nag-aral ako, na-assign ako ng Special Forces at saka Scout Regiment. Hindi ako nakapag-aral. Sumunod ako sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Sr. Utang na loob ko yun. Nakapag-aral ako ng Kuloya at naging official ako 1991. Sure cut ko na. Nag-retired ako 2014. Sinuportahan natin ang ating kababayan, si Pangulong Digong Duterte. Dumating ng 2022, ako ay nangampanya, naghanap ng mga tao na susuporta kay Bongbong Marcos Jr. Umabot kami ng 6 million more or less na membro, sinuporta ko sa kanya. Ginawa ko yan dahil bilang utang na loob at akala ko ang katotohanan ay lalabas. Wala palang katotohanan lalabas. Noon, hindi ko natanggap yung 6 million na membro ko. Hindi ko natatanggap yung sinasabi lang na budol. Pero but I considered that budol word na after 2 years, ito na nga yun. Nabudol na talaga. 6 million na wala. Naghirap yung aking mga tao. Ako ang pinagmumura. Dahil ako ang nag-convince sa kanila sa pagbabago. Wala palang pagbabagong makikita tayo ngayon. Abuso ang nangyayari sa ating bayan. Ang grupo namin, inaasahan namin yung 6
million na grupo ko na buong Pilipinas na magtatayo kami ng kooperatiba at lalagyan ng pondo. Ang iba nagsanla ng bahay, ang iba kung ano pang ginawa ng utang. Sabi nung isang commander ko sa Bisaya, sabi niya, sir, nagbago ng buhay ko. Agot! Nagbago ng buhay ko. Akala ko nga nagbago nga ang buhay nila kasi naghirap na siya. Dahil nga sa pangako. Ang kausap ko dito, para malaman nyo, before the election, si Mr. Martin Araneta. Sumunod, ang kausap ko na dito nung nakaupo, yung hindi pala natin kababayan yun, sa Limpusa lang sa Mindanao, si Secretary Lagdamio. Yan ang mga kausap ko. Lumipas ng panahon, April 9, yung masaklap. April 9, mga kaibigan. Kami ni Captain Dano. Sino nakakilala kay Captain Dano? Sino nakakilala kay Captain Dano? Bakit ako hindi nyo kilala? Kilala nyo ako? Kilala nyo ako? Kasi matagal nyo na akong hinahamon na pumunta dito. Sabi ko, kailangan pumunta ko maraming tao. Pakarami na ang tao. Hinamon ako sa aking vlog. Ang dami ng himurang hinamon, bakit hindi ako pumunta? Ako ang pinauna ni Captain Dado. Dito, kung kilala nyo na si Captain Dado, ang unang sumigaw na Marcos resign sa military, retired. At pangatlo ako, after General Macanas. Kilala niyo si General Macanas? Yes! Okay. Pangatlo ako, tatlo kaming NUP vloggers. Ano NUP? Men Uniform Personnel. Ano po? Yung grupo namin. Bakit ako lumitaw? May utang na loob ako sa Marcos. Kaya ako nagsalita sa harapan ng Pilipino dahil hindi ko na nakakayanan ang nangyayari sa Davao. Na kung saan, tatlo na lang kaming magkakapatid na natitira. Ang dalawa kong kapatid nasa Tagum City at ang aking mga pinsan nasa Davao. Tinatanong ko anong nangyayari. Sabi niya, sir, pinsan, mukhang dito yata sa Mindanao ang pagmumulan na magiging problema ng ating bansa. Ang sagot ko naman sa kanya, hindi natin maiwasan yan kung totoo talagang darating tayo dyan. Ang ating Panginoon ang magbibigay ng katotohanan na ang Mindanao, sa Mindanao, sana huwag magbumula ang ating problema. Sana magkakaintindihan tayo. Pero sa nakikita ko ngayon nangyari sa KOGC. Biruin nyo, isa lang yung hinahanap, ang daming pulis. Ang daming pulis na pumupunta. Narinig nyo ba sa panawagan ni Supremo? Panawagan ni Supremo ni Captain Dado, disband the Philippine National Police. Paya ba kayo? Paya! I-reform natin ang Philippine National Police doon sa mga involved, especially involved doon sa pagpasok sa KOGC. Mali yung ginagawa. At may narinig ako ngayon na maraming kapulisan nag-uusap-usap na sila. Saan ba tayo? Sa katotohanan ba? Sa kabutihan? Kasamaan! Saan ba tayo? Sabi nila. Saan sila? Dapat sa kabutihan tayo. Hindi na tama. Para bang ang tingin sa atin, para bang wala na kay silbi na isang mamayang Pilipino. Tingnan nyo ang sitwasyon. Isang civilian, kinakausap ang pulis, nakaganon na pulis. Para bang
Walang kwenta tayo para sa kanila. Pero ang sinasabi ko nito, ang sinasabi ko mga kaibigan, tungkol lang ito sa mga involved na pulis na hindi alam yung tama at mali. Commander ka, hindi mo alam ang tama at mali. Okay, alam niyo na ba? Alam niyo ba si General Torre, ano? Si General Torre, alam niyo ba? Mga kasama? Nakita niyo na ba? Ha? Nakita niyo na ba na mayroon siyang persona ng grata? May alam ba kayo, persona ng grata? Saan? Oh, mayroong persona ng grata, si Ten Colonel Nelson pangalan, Torre, hindi nakalimutan, Noel o Nelson. Mayroon siyang persona ng grata sa Calbayog City. Ayaw nilang papasukin si General Colonel Torre dahil palpak na commander. Palpak na commander. Sino ito? Torre palpak. Commander ka? Ha? Commander ka? Ha? Commander ka? Gagawan ka ng persona ng grata. Akala ko sa ibang tao lang na nangyari. Sa General Torre nangyari sa kanya persona ng grata. Anyan, tingnan nyo sa Facebook ko. O, advertisement lang muna ha. Manood kayo ng Kabayan 8 Informative Channel. Ako po yun.